Itong Blackwater Bossing kahit sila ay matuturing na isang farm team nitong MVP Group ay mukhang gustong makabawi pagdating sa performance nila dito sa darating na Philippine Cup. At yan ang dahilan kung bakit ready na sila makipag-trade kahit sa iba't ibang koponan kabilang na ang Barangay Ginebra. Kahit na nasa MVP Group itong Blackwater, ready sila makipag-trade dito sa Ginebra dahil alam naman natin na itong Blackwater at itong MVP Group nakikipag-trade din naman yan sa SMC kapag maganda naman yung offer. Kaya ngayon pwede nating makita kung ano ang mangyayari dito sa proposal. Mukhang ang Blackwater Bossing ay ready na i-offer ang kanilang 6'8 forward na si Jason David o Christian David dito sa Barangay Ginebra kapalit ni Ben Adamos at ng isang second round pick. Itong si Christian David ay 6'8 ito at mataas ang potensyal at mukhang isa yan doon sa mga players na gustong gawing trade asset ng Blackwater Bossing at i-offer nila sa Barangay Ginebra. Ang Ginebra ngayon naghahanap ng pwedeng maging backup center nila, lalo na at si Isaac Go, yung return niya dito sa January ay hindi na natuloy. Kung sakaling matuloy naman ang trade na to, masasabi naman natin na patas yan. Dahil nakita naman natin na parehas lang ng height itong si Adamos at itong si David. Ang pinakaiba lamang, si Adamos more of a perimeter player at itong si David naman ay inside player pero may outside shot din. Kung sasamahan mo ng second round pick yan, abay patas na yung trade. Dahil ang Ginebra naman, mabibigyan sila ng isang legit na center forward na magagamit karelyebo ni Japet Aguilar. At ito naman Blackwater, magagamit si Ben Adamos. Itong trade na to kung matuloy yan, hindi mangyayari ngayong conference. Obviously, dahil may playoffs na Ginebra. Kung hindi, either pagkatapos nitong Commissioner's Cup or depende sa magiging performance ng Ginebra dito sa magaganap na Philippine Cup. Dahil dito sa balita na itong Terra Firma Jeep ay ibebenta na, lumalakas na yung ugong-ugong na bago yan mangyari ay kukunin muna ng SMC yung mga draft picks at players nito at most likely ay ibibigay yan dito sa San Miguel dahil sila nangangailangan ngayon. So malamang mangyari yung first round draft pick ng Terra Firma mapupunta sa San Miguel. Plus isasama na itong si K. Mark Carino. Ang isang posibilidad dyan ayon dito sa mga insiders ay itong San Miguel Beer, ite-trade si Mawala Tautuba at yung first round draft pick nila dito sa Terra Firma kapalit ni K. Mark Carino at yung first round draft pick naman ng Jeep. Kung ganyan ang mangyari, mag-uumpisa na siguro talaga yung rebuild ng SMB. Pero bago matuloy yan o pagkatapos man yan, mukhang kinakailangan pa nila ng dagdag daw ng mga players ayon dito sa mga nasa kampo ng Beermen. Kabilang dyan sa mga kukunin pa nila bukod kay K. Mark Carino ay itong si Joshua Monson at William Navarro ng Northport Batang Pier. Ang magiging kapalit naman siguro niyan baka si Jericho Cruz at si Jeron Teng. Pero ito ay hindi pa kumpirmado. Plus alam natin na interesado din ang SMB dito sa rights kay Mikey Williams na sa ngayon ay sabihin na natin pinupursige ng Converge pero hindi ngayong konferensya na yan dahil sinabi na ni Gov Delta Pineda na wala muna daw trades na gagawin dito sa Fiber XRs ngayong conference. Tignan natin kung ang gagawin ng San Miguel ay susubukan nilang unahan itong Converge kay Mikey. Ang maliwanag dito, at least 3 trade ang gagawin siguro ng San Miguel or 4. Depende yan sa magiging resulta ng kanilang kampanya dito sa sabihin na natin pag-reorganize ng kanilang lineup. Dahil sa ngayon, itong SMB, mukhang ang maliwanag na gagawin nila ngayon ay iintayin muna nila yung mga teams na may eliminate dito sa playoffs dahil yan ang pwede na nilang maka-trade transaction. So marami pang gagawin na pagbabago sa Beermen. Sinabi ng Converge Fiber Xers ngayon na hindi na sila magiging kontento dito sa mga tinatawag na moral victories o yung masasabi natin na parang learning experience. Ang gusto raw ng Converge ngayon ay malalim ang maabot dito sa PBA playoffs. At tama lang naman yung ganyang attitude ng Converge. Dahil syempre, masama yung performance nila nung last conference at gusto nilang makabawi. Pangalawa, yung lineup ng Converge ngayon ay kayang talunin ang kahit sinong PBA team, kahit na yung Hong Kong Eastern. Kung meron kang Justin Arana na I'm sure maglalaro na ngayong playoffs, plus si Baltasar, si Heading, si Stockton, si Shawnee Winston, at yung import nila na si Chick Dalio na mahusay, abay talagang hindi sasapat yung moral victory. Kinakailangan at least maka-semifinals itong Converge Fiber Xers. Dito sa serye nila kontra Raynor Chan Elasto Painters, pabor dyan o favorites na manalo ang Converge
dahil mas malalim yung kanilang lineup. At nakita naman natin kasi mas maganda naging performance ng Converge heading into the playoffs, samantalang itong Rain or Shine ay nagkasunod-sunod ang talo nila. Yung huling panalo ng ROS kontra sa TNT, no bearing na yon para dito sa katropa. Kaya sa tingin ko, mukhang itong Converge Fiber Xers, talagang tama yung gagawin nila na kinakailangan malalim na maabot nila dito sa playoffs ngayon. Dahil masasabi natin na itong Converge, yung team na yan binuo para manalo ng kampyonato. Hindi gagastos ang management ng Converge para dito kay Jordan Heading at sa iba pa nilang players kung hahayaan na lamang nila na ganyan ang maging sitwasyon na puro moral victories na lamang. Kaya tama yung gagawin ng Converge na hindi sila makukontento dito lamang sa mga pag-abot ng quarterfinals. Talagang semi siguro minimum na gusto ng Converge at malay natin baka makaabot ng finals. Kaya dito natin masasabi talaga na itong Converge ay seryoso na manalo. Ang Magnolia Chicken Templados ngayon ay nagre-ready na dito sa playoffs kung saan makakaharap nila itong number 1 seed na Northport Batangpier. Alam natin na mahirap yung pinagdaanan ng Magnolia dito pero mukhang kumpiyansa si Coach Chito Victolero na magiging maganda ang kalalabasan nito kahit na meron silang twice to beat na disadvantage. Dahil itong Magnolia Chicken Templados ay sabi nga ni Coach Chito Victolero sanay na sa ganyang sitwasyon. Kaya sinabi ni Coach Victolero na kumpiyansa siya na magiging maganda ang laban ng Magnolia kontra dito sa Northport Batangpier. Kahit sabihin pa natin na itong Northport ang ganda ng laro ngayon, meron namang mga tao itong Magnolia na pantapat dyan. Yung Radcliffe at itong si Kadim Jack maganda magiging laban niya sa sentro. Samantala naman dito sa power forward, itong si Xavier Lucero makatatapat niya sigurado itong si William Navarro. At pagdating naman dito kay Arvin Tolentino, nandiyan of course si Calvin Abueva at yung iba pang mga players ng Magnolia. Ang tanong, sino kayang pwedeng itapat dito ng Magnolia kay Joshua Monson? Pwedeng si Calvin Abueva or pwede naman si Rom De La Rosa. Although ito kasing si Monson nakapaglalaro yan ng actually 3 positions. Pwedeng point guard, shooting guard, pwede rin siya na mag-small forward. So magdedepende yan sa matchup. At sa ngayon, dito natin masasabi na medyo lamang itong si Coach Chito Victolero pagdating dito sa backcourt na nandiyan si Paul Lee, si Mark Baroka, ditong si Jerome Lastimosa. Pero mahusay din naman yung ibang players ng Northport pero masusubukan dito ang rookie na si Evan Nelly. At alam natin na pagdating dito sa ganyang sitwasyon, yung pressure nasa Northport dahil sila ang number 1 seed. At tandaan natin, nag-number 1 seed na itong Northport Batangpier dati pero natalo sila sa San Miguel Beer. So sa ngayon, mauuli kaya yan o makababawi na ang Northport at makakapasok na sila dito sa semifinals sa PBA Commissioner's Cup. Shoutout kay Joseph Pineda, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, RG Bueno, Dalina family. Pinabati din natin si Anthony Alon family, Dexter Domer, Enju, Michael D. Binabati din natin si Katsakino Dukusin, Malyari Mascarillas, Dalmacio de Guzman, Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., Jonel Alagon at ang iba pa nating mga taga-subaybay.